ng Panginoon? Patuloy po natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Kung kayo po ay may banal na kasulatan, makibukasan po kayo sa akin. Roma, chapter 12, verse 1 to 2. Ang teksto po natin ay Roma, chapter 12, verse 1 to 2. Number 1, kaya mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataon. Kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay niyo sa Kanya ang iyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Number 2, huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman niyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Maaari po bang tawagan si let's request Sister Marinette for our opening prayer. Nga po nakila ang araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Tayo po yung bukod, manalangin. Panginoon, sa araw na ito, kami patuloy na lumulog sa Panginoon. Lumulog sa inyong paanan. Kami patuloy na nagpapasalamat, Panginoon, sa aming celebration ng 8th anniversary ng PFC Dubai. Tunay nga ikaw lamang, Panginoon, ang nadakila, Panginoon, at patuloy na dadakilain, Panginoon, ng iyong mga anak. Patuloy kami sumasalo, Panginoon, ng iyong pagsama, mula sa simula, Panginoon, hanggang maitawid namin, Panginoon, ng araw na ito, Panginoon, ang iyong pangalan lamang ang aming itinataas, Panginoon. Kalugan niyo, Panginoon, ang iyong mga anak na sumasama, Panginoon, yung pagsama, Panginoon. Nadalangin namin ang bawat parte, Panginoon, at mga taong itatayo ninyo sa likod ng pulpitong ito. Patuloy kami magpapasalamat, Panginoon, at patuloy na pupurihin ang iyong pangalan. Dakilain lamang ang iyong pangalan, Panginoon, sa kalagitnaan ito. Sumasama talangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Handa na po bang umawit sa Panginoon? Amen! Isa nga po malakas na Amen! Ayan, dahil po sa kabila ay may birthday party, kaya po dapat ay ating pong itodo rin ang ating tinig. Hallelujah! Ayan! Para po pag narinig nila ay maaaring maka-receive din sila ng salvation. Amen po ba? Amen! Tinatawagan po natin ang ating music team at mga tambourine, kami ba na yun? Tambouriners para sa ating pag-aawitan ngayong magang ito. Yan. Sige po, tayo na po mga handa na po bang bawat isa na magbigay ng papuri sa ating Panginoon? Ito nga po mapagpalang ika-8 taong anibersaryo ng BFC Dubai. Sige po, mawit po tayo na may bongga galaan sa Panginoon. Hallelujah. Sa pagkapilanan ng Panginoon, mayroon tayo nagbigay ng Panginoon. Praise your faithfulness, O God. You rest
Lord. The Lord is gonna be my strength. For the sorrow they last for the night, and joy comes in the morning. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. My sickness, I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, yes, Lord. We give you everything, Lord. Yes, hallelujah. Yes, Lord. We say yes, Lord. Hallelujah. We say, Lord, everything, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Our sorrow. Hallelujah. Our shame. Hallelujah. Our sickness and our pain. Hallelujah. We say, yes, Lord. Hallelujah. We say, yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. For the lifetime. Yes, Lord. Yes, Lord. We say, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. La, 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 la. La, 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 la. Oh, praise you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. For the joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy po tayo sa ilalim sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kila ang ating Panginoon. Hallelujah. You are worthy of our praises, Jesus. Hallelujah. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery. Oceans meet in ocean. My faith will stand. Hallelujah. My faith will stand. And we will call upon you. And I will call upon your name. And keep my eyes
and you are mine, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit with us, hallelujah. When my trust without borders, let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Ilahin ng iyong Panginoon. You are sovereign, Jesus. Hallelujah. Let us deeper in who you are. Hallelujah. You are our God. Hallelujah. 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 And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When the oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. And I will call upon. Awitin mo natin ang panalangin. Hallelujah. And keep my eyes above the waves. Patuloy tayo magpapatuloy. Hallelujah. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Salamat sa pag-angkin, Panginoon. Hallelujah. You call us your children, Jesus. Hallelujah. 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 Tunay kang mapupurihan ng iyong mga anak. Hallelujah. Thank you for saving us, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Patuloy po Panginoon. Patuloy po tayo mamamit. Hallelujah.
Tuntunan sa pangako nagdamit saan man ako. Ang buhay ay malisuot at papagal at magmamahal. Sa pagbalik niyan maghihintay. Hallelujah! Kaya ang ating mga pasasalamat sa inyong mga kabutihan sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig ninyo, Panginoon. Kayo, Panginoon, mula noon hanggang ngayon, Lord God, hallelujah. Walang sino man o ano pa man ang makakahigit sa inyong kadahilan, Lord God, hallelujah. You deserve all these praises, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ilang ang aming mga pasasalamat. Hallelujah. Ilang ang aming mga awitin. Ang aming pagkinsama, Lord God, sa inyong kadakilaan, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa walang sawang pagmamahal. Salamat sa pagpapatawad. Hallelujah. Sa inyong lahat ng pag-ibig, masasalamat at pagdakila sa tayong pangalan ni Jesus. Na lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na ngayon. Hallelujah! 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 Binaban ko na po sa akin. Maraming salamat sa ating mga musicians, both imported and local. Maraming salamat po sa mga kapatiran din na who came here para po tulungan tayo sa ating instruments. Yan, palakpakan po naman natin. Alam nyo, ayan. Salamat po sa Panginoon. Sino po rito ang present sila nung nag-start talaga ang Door of Faith sa UAE? Yan, hindi lang po sa Dubai, hindi lang. Pero nandito sila. Taas nga po ang ating mga kamay. Sila Sister Rose, Sister Karen, Sister Pastora, Jenna. Talaga ba? Hindi ko alam si Besha, dito na siya noon. Dapat pala ko na pinag-istoryan ko. Dapat pala natawag ako, sino? Okay, salamat po sa Panginoon sapagkat alam natin na itinatag ng Panginoon ang gawain ito sa Dubai. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Alam mo hindi na mabilang yung dami ng pagsubok na tumes.
ibig talaga po tayong, at isa na po dyan yung alam natin na iniwan tayo ng Pastor Paul. Pero bagamat yung kanyang alam natin yung physical body ay kinuhanan ng Panginoon, pero nananatili po ang gawain, amen, na itinatag ng Panginoon sa pamamagitan ng pastor. Kaya po ngayon ay tatawagin ko po ang isa sa mga nauna mula sa pagpili na ng lugar kung saan nila gaganapin at kung ano-ano pa, ay tatawagin po natin ang ating testimony and church historian. Hindi po to Wikipedia. Totoo po to. Live witness. Tawagin po natin si Sister Rose Bulinaw. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tunay na tapat ang Diyos na tumawag sa bawat isa. Talagang ang history po ng Door of Faith ay talagang gaano po kumilos ang Panginoon way back 2016, November 4. Hindi pa ako nagkakamali sa isa first Friday. After po ng napanood ko po ang preparation ng anniversary sa DFC Taiwan. After po noon ay sinundan po ng isang awitin na ang title po is Trust His Heart. At ang kumanta po noon ay yung si Sister Jen Kembao, ng Pastor Raymond. Sa pong music po sa sentro, kumakanta po siya. Habang ginano po yung awitin na Trust His Heart, may revealing na po pala ang Lord sa bawat isa ng Door of Faith. Dahil kung ating pong nalam namin yung mensahe po ng awitin, diba, all things for good, who God is God. Hindi nagkamali ang Panginoon na tinawag ang Pastor Paul na ngayon ay nasa piling ng Diyos, na ginamit na lingkod upang itatag ang Door of Faith Church UAE. At talagang after po talaga ng song na yon, nag-reveal ang Lord talaga na magkakaroon ng Door of Faith Church UAE. Hindi lamang po sinabing Door of Faith Church Dubai, kundi UAE. Salamat sa Panginoon dahil sa katapatan ng Panginoon at sa pagtatapat ng Pastor Paul. Talagang nakarito po tayo ng 8 taon anibersaryo sa biyaya ng pagsama ng Panginoon sa pagtawid niya po sa atin sa mga nakalipas na taon. Talagang yung mensahe po talaga ng Lord UAE. Kulang pa po tayo ng wala pa po tayong, meron na po bang kasal? Kaya matiba wala pa po. Meron pa lang po tayong Abu Dhabi, Sharjah, Ajman. Kaya talagang kung gaano po kumilos ang Panginoon, nung una pa lang hanggang ngayon, nagpapatuloy dahil sa biyaya ng Panginoon, talagang hindi po natin kaya masukat na ating kaisipan kung paano po kumilos ang Panginoon. Talagang from natin po talaga, sa unang-unang meeting pa lang po sa DCC, sa Dera City Center Food Court, hindi pa po kami halos magkadinigan ng mga Pastora She, Sister Cathy. Then after the following Friday, sa Sharjah naman po kami. Sa Sharjah naman po kami nagkita-kita with Pastor Mike. Quadrangle lang po, kasi bawal na po kasi sa Sharjah talaga, dahil huhulihin. Dahil may history na pong Pastor Mike na nahuli na po siya ng guard. Talagang, sige nga po, tinatawagan ko po, sino po yung dito, yung first year pa lamang po nandito na sa Door of Faith. Sige po, tumayo po kayo, wag po kayong mahiya. Tumayo po kayo. First year pa lamang po nandito na po, Door of Faith. Sister Karen, Pastora Jenna, Sister Imelda, Beshi, sa kami legendary. Ayan po, patunay na habang nagdadaos po ng gawain sila po, hanggang ngayon nagpapatuloy dahil sa biyaya ng Panginoon, uli ng Panginoon, talaga ang Diyos po talaga, once na kumilos siya, lagi ko po natatandaan na sinasabi ng Pastor Paul, na once nagbukas ang Panginoon ng gawain, walang pwedeng makapagbukas. Sara, once na binuksan ng Panginoon. Yan si Pastora Jenna, sa part, di ba Pastora Jenna, kung saan tayo nagdadaos, wala pa tayong proper place. Pero kumilos ang Panginoon hanggang sa nagkaroon po tayo ng proper place kung saan po tayo magdadayos ng gawain. Kaya talagang napakabuti po ng Panginoon.
At hindi lamang po isang door of faith ang binuo niya, kundi madam, nagkaroon po ng Abu Dhabi Star Judgment. Kaya talagang purihin po ang Panginoon. Kaya talaga, ayan, tignan niyo po yung mga katabi niyo. Next year po, sama-sama po ulit tayo. Makikita-kita po sa ika-siyam na taon na anibersaryo sa biyaya ng Panginoon. Salamat po talaga sa Panginoon, sa Diyos po lahat ng papulit pasasalamat. Napalik ko na po sa ating pastor. Amen po. Ngaya yan. Po kayo at makipagbukasan po sa akin sa aklat na 2 Corinthians 2 Corinthians po Kapitulo 9 versikulo 6 hanggang 9 po. Ganito po ang sinasabi. Tandaan nyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti, at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil ang mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya ng mga dukha, sa mga dukha kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Amen po. I thank God for all His many blessings. I thank God for all He's done for me. For His sake my soul set me free. Make my life burning all to me. And I thank God. I thank God for all His many blessings. I thank God for all He's done for me. For His sake my soul set me free. Make my life burning all to me. And I thank God. Amen po. Tayo po, ituon po natin ang ating mga tay. Pagpray po natin ang mga nabito natin sa araw nito. Hallelujah. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, O Lord God. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa mga ikapo na ito, Panginoon, na inyong patuloy na ibinibigay sa bawat isa, Panginoon. Lord, taos puso namin po itong inihahandog sa inyong harapan. Hinihingi po namin, Panginoon, na pagpalain po ang bawat isa sa mga nagbigay at sa hindi rin po nakapagbigay, O Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na ibalik niyo po ito ng siksik, liglig at umaapaw, O Lord God. Hallelujah. Lord, maraming salamat na po muli. Ito po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hello, Michael. Mga kapatid, nakahanda na po ba tayo upang makarinig ng salita ng Diyos? Maraming salamat po kay Sister Rose na nagbigay sa atin ng church history at nakapagkaloob na rin po tayo. Ngayon po ay dadako po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bukas na po ba ang ating spiritual ears? Yes! Sige nga po, test. Ayan, wag yung pansinin pagka meron gustong gumalaw dyan sa paligid natin. Dapat po ay nakahanda tayo at panghinayangan po natin ang salita ng Diyos na i-deliver kung hindi natin fully
maririnig at maiintindihan. Amen? Kaya sabihin niyo po sa katabi mo, excuse me, may tayo mag-usap. Yan. Sige po. Kaya tawagan ko po, kung okay na po sa technical, maaari pong itaas na lamang po ang ating camera. Ating cam. Pakitaas po ating camera na aabot po dun sa screen. Nandiyan na po ba ang ating speaker? Pa-sound test nga. Hello? Hello, Mike? Hello po. Ayun! Sino kaya yan? Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Joel Masaredo. Amen. Magandang hapon po, tanghali po sa mga isa. Muli po ang Panginoon. Happy 8th anniversary po, DFC. Dubai, salamat sa Diyos dahil pinagpapagpapal po kayo ng Panginoon sa mga ilang taon ng daan. At ngayon ay pinagdiriwag natin ang kanyang katapatan. Diriwag din po natin yung gagawing mabuting bagay ng Panginoon. Patuloy po sa bawat isa. Yan po sa DFC. Dubai. Ngayon po, tayo ay papasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na magamit ng Diyos po sa inyong anniversary. Kahit po ay kalahating torso lang ang kita niyo sa akin. Salamat sa Panginoon dahil tayo ay pinag-iisa ng Panginoon sa isang Espiritu. Patuloy na papasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa DFC Dubai. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay tumayo. Kayo po pala ay tumayo. Basahin po natin ang ating teksto sa Romans chapter 12 verse 2. So ako po muna magbabasa sa English at pwede niyo pong basahin. Pagkatapos po basahin ay kayo naman po magbabasa sa limang version na hawak ninyo. Romans chapter 12 verse 2. Sabi po dito, Romans chapter 12 verse 2, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Salamat po sa nabasa ng salita ng Diyos. Kaya naman po, Huwag ninyo. Tuming kayo ng Diyos, pamagitan ng pagbabago ng pag-iisip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang mabuti, ang lahat at kalugod-lugod sa kanyang. okay, salamat sa Panginoon. Tayo po sa magaling manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo. Patuloy na kami ay nagagalak. Nagpapasalamat po Diyos dahil pinatunayan niyo po Panginoon sa amin ang inyong patuloy na pagtatapat sa inyong mga anak na nagpapatuloy. Kaya ngayon kami ay nagkakaisa ngayon na nagpapasalamat po Diyos at nagdiriwang dahil tunay nga kayo Panginoon na Diyos na tapat Panginoon sa lahat ng panahon. Tunay kayong Diyos na buhay na kumikilos sa aming lahat Panginoon sa inyong mga gawa. Salamat po Panginoon. Patuloy sa oras na ito, samahan niyo po kami sa pagtanggap ng mensahe na nanggagaling po sa inyo Panginoon. Nawa ay ang bagay na ito ay ma-absorb namin Panginoon, manamnamin namin Panginoon, manamnam namin O Diyos at lubusan may pangbuhay po namin. Salamat po sa inyo O Diyos dahil alam namin na sasamahan kayo patuloy sa ating Espiritu. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, kasalamatan at sa iyo namin pinagkakatiwala lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya na po kayo makaupo. Salamat sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos sa Kanya sumasaganang biyaya sa bawat isa sa ating church DFC Dubai. Talaga napatunayan natin ang katapatan ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Salamat po mula sa inyong pastor, Pastor Rajini, sa assistant pastor, sa mga gagawa, sa inyong buhay. Dako na po tayo dito sa mensahe ng Panginoon, Romans chapter 12, verse 2. Tututok po tayo sa ating tema, renewing of mind. The renewing of mind. Pagbabago ng ating kaisipan. Sabi dun sa ating verse, Romans chapter 12, verse 2, "And do not be conformed to this world." Ang mundo ay nagnanais na tayo ay mapulma ayon sa kanyang kagustuhan. Parang ano yan parang yung clay
isisiksik dun sa mga molder at gugulma ito dun sa kung ano man sukat ng molder na iyon. Ang mundo, dinidikit tayo para tayo ay makulma ayon sa lulusuhan nito. Madalas tayong madiktik ng mundo para tayo ay magkaroon ng kaisipan na tulad na sa mundo by social pressures. Ilan lang ang Kristiyano dito sa mundo at majority ay hindi mananampalataya. Kaya tayo ng mga mananampalataya ay may pagkakataon o nakaranas ng mga pagkakataon na ma-pressure dahil sa nakapalipod sa atin ay puro unbelievers. Nag-pressure tayo dahil para tayong iba o kaya ay out of this place. So mga sabihin sa dahil na para tayong mga out of this world kasi tayo ay mga citizens of heaven. No? Kaya dahil natalo tayo sa mundo at maraming mga unbelievers sa atin, napagwersa tayo na gumaya na lang sa kanila. Napagwersa tayo na makibagay na lang sa kanila. No? Kaya ay tularan ang mga nakararaan. Ngayon, nasa ibang lugar po kayo ay nasa UAE, at iba rin ang kultura sa lugar na iyan. Napagwersa rin tayo na mabago minsan o kaya umayon doon o kumilos ayon sa kultura ng isang lugar na ating kinabibilangan. Marami din ginagawa ang mundo para tayo ay pulmahin ayon sa kanyang kagustuhan. At yung kagustuhan pa nga ng mundo sa nakalulog na bagay ay malaging taliwas doon sa nais ng Panginoon. Kasama na din yung mga ungodly values. Yung kaisipan ng mundo, pagkilos ng mundo, ay taliwas na taliwas sa nais ng Panginoon. Sabi din sa verse, and do not be conformed to this world. Ano ba ibig sabihin ng dito na world, yung mundo? Hindi ito yung physical earth na ating inaapakan at pinagagalawan, kundi yung sistema sa loob ng mundo o yung system of thought, kaisipan ng tao, kaisipan na naghahari sa mundo ito, yung paano kakilos, yung mga kultura, yung mga tradisyon at maraming pang iba, yun yung tinatawag dito na mundo. Sa context ni Apostol Pablo dito sa Romans, ang tinutukoy niya dito ay idolatry, kasalanan, sensuality, mga fornications, murders, at marami pang ibang mga pagkakasala. Kasi sa panahon na simulan doon ni Apostol Pablo para sa mga taga-Roma, lahat ng mga Kristiyano doon sa Romans, parang nasa Maynila. Kasi yung Roma ay sentro ng Roman Empire. So lahat ng mga uri ng kasalanan ay naroon na. Kaya yung mga Kristiyano sa lugar ng Roma ay talagang mapipilitan na o nape-pressure sila dahil yung lugar na kinabibilangan nila ay puno-puno ng karahasan, puno-puno ng kasalanan, puno-puno ng pamumunuhan. Kaya sinasabi ng Apostol Pablo dito, do not be conformed to the pattern of this world. Do not be conformed to this world. Kaya para sa mga Kristiyano Romano, sa panahon na sinusulat kay Apostol Pablo, bilang isang Christian sa Romans, medyo mahirap-hirap yung bagay na ito. Kasi nasa lugar sila na talagang taliwas dun sa kanila pananampalataya. At hanggang ngayon, nararanasan natin yung bagay na iyan dahil ang mundo ay pasama na ng pasama. Nakikita natin na hindi lang nagbabago ang mundo physically, kundi sa lahat ng nasa loob ng mundo ay nagbabago natin ay pasama ng pasama. Ang ating mundo ngayon ay talagang pupunta na sa destruction. Anything in this world will lead to destruction. Lahat ng mga umaayon sa mundo ay patungo talaga sa kapahamakan. Ngayon, sabi ni Apostol Pablo, going back dun sa ating verse 12, verse 2. Sabi dito, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sabi ni Apostol Pablo doon, huwag kayong matulad sa mundo, huwag kayong mamuhay katulad ng mamuhay ng mundo, kundi magkaroon kayo ng pagbabago sa kaisipan. Be transformed by the renewing of
mind. Yung salitang transform dito ay sa Griego ay metamorpho. Ang ibig sabihin ay parang inner change o babagong bumi. Parang ano ito yung sa butterfly. Pag yung butterfly, bago siya yung butterfly, mula muna siya sa itlog, o naging caterpillar, o naging pupa, o at hanggang sa mag-emerge to bilang isang butterfly. Na wag doon ay metamorphosis. Ngayon, sabi ng Apostol Pablo dito, ibig sabihin ng metamorpho ay inner and or radical change. Mula sa loob, yung pagbabago. Hindi lang external, kaya natin kasi baguhin yung kilos natin pero hindi magbabago yung nasa loob. Pwede natin kayain ng tao sa pagkita ng pagbabago ng ating kilos. Pero yung loob natin ay hindi. Parang ano po yan Gusto mo lang makita na ikaw ay uwi na pero may gusto mo pa pumunta sa bar. Kaya dadaan ka muna dun sa iyong daanan po uwi para makita ng mga tao. Pero pag u-turn ka din, pabalik doon sa daan, pupunta sa bar. Kaya natin gayahin yun pero yung gusto siniya ko sa Pablo rito, gusto ng salita ng Diyos ay pagbabago sa ating loob. An inner and radical change ang sa tulong ng Banal na Espiritu. Hindi lang yung panlabas na pagbabago, kundi sa loob. At ngayon, paano ito mangyayari, Pastor? Kasi minsan ko nang pinilit magbago. Minsan ko nang sinubukang magbago, pero bumabalik pa rin ako dun sa aking mga dating ginagawian. Ngayon, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18. 3 verse 18, Dalawang Korinto to, 3:18, sabi dito sa English, but we all are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Ano yung dapat natin maranasan? O sino ang dapat na kumilos para tayo ay magkaroon ng pagbabago, inner change? Yung pagbabago ng ating kaisipan ay nagagaya sa tulong ng Banal na Espiritu. Ngayon, bakit sinabi ni Apostol Pablo dito ay mind? Bakit hindi buong katawan? Bakit hindi sinabi dito na buong buhay? Bakit sinabi ni Apostol Pablo dito ay be transformed by the renewing of your mind? Bakit? Sa Biblia, ang puso at ang isip ay synonymous. Ibig sabihin, lagi ang magkaroon. Sa Biblia, minsan binabanggit ay puso. Minsan rin naman ang binabanggit ko sa puso sa ibang mga translation ay isip. Lagi ang nagkakaugnay ay out of the heart flows life. Mula sa ating puso, dyan lumalabas yung lahat ng ating mga kinikilos. Out of our minds, lumalabas din dyan yung lahat ng ating mga kilos. Yung binimeditate ng ating ulo, binimeditate ng ating utak, yun din yung lumalabas sa ating mga pagkilos. Ngayon, sabi niya mas nagbago dito, be transformed by the renewing of your mind. Sa papaanong paraan tayo makapagbabago ng ating kaisipan? How can we transform our minds? Una sa lahat, we cannot transform our mind. Wala tayong kakayanan na ma-transform yung ating kaisipan. Wala tayong kakayanan para mabago yung ating kaisipan. Ang tanging paraan lang para magkaroon ng pagbabago yung ating kaisipan ay sa tulong lamang ng banal na Espiritu. Para sa Ephesians chapter 4, babasahin ko after this skip. Ephesians chapter 4, 22 to 24, sabi dito, put off the old man and be renewed in the spirit of your mind, and put on the new man. Pinasa rin natin pinili yung 2 Corinthians 3:18. Na sa tulong ng banal na Espiritu, nababago tayo from glory to glory. Yan yung renewal na dapat natin maranasan ay hindi siya parang self-improvement. Akala ng ilan ay pagbabago sa tulong ng banal na Espiritu ay parang improving. Hindi kailangan ng improving. Hindi bumaba ang Panginoon Jesus para i-improve yung ating life.
i-improve yung ating kaisipan. Hindi bumaba ang pagbanal ng Espiritu para i-improve yung ating pagkilos. Hindi. Wala tayong makikita sa Biblia na nagsasabi na bumaba ang banal na Espiritu sa atin para tayo ay i-improve from glory to glory. Hindi. Kasi pag in-improve natin yung ating dating buhay, yung old man, sinasabi dun sa Ephesians chapter 4, lalo lang tayong pasama ng pasama. I-improve the sinful nature. Kaya ang sinasabi ng Panginoon dito palagi sa Biblia, pagbabago ng buhay. Now, in our team, pagbabago ng ating kaisipan, kailangan mabago ito. Hindi pwedeng ma-improve. Kailangan magkaroon ng pagbabago. Aalisin yung dating kaisipan, makamundong kaisipan, at papalitan ito ng kaisipan na sasang-ayon sa Panginoon. Kasi yung ating lumang kaisipan, ito ay nahulma ng mundo. Hulmado ito sa kaisipan ng mundo, hulmado ito sa pagnanasa ng laman, hulmado ito ng kaaway. Lahat ng kaisipan ng dati nating pamumuhay ay sasang-ayon sa gawa ng kaaway. Sasang-ayon sa gawa ng mundo. Sasang-ayon sa pagnanasa ng ating laman. At ito ay laging taliwas sa nais ng Panginoon. At kung tayo ay kumikilos, yung ating utak nagre-response yan. Kung meron tayong nakita, meron nangyari sa ating sitwasyon, yung ating isipan ay nagre-response sa mga kandong kapamaraanan, mga sariling kapamaraanan. Our mind always responds in fear. Kung meron ng bagay na nakakatakot, respond in fear. Kung meron mga bagay na alam mong magiging panghihina o kaya ay ikakatakot mo, yung utak natin, makamundong ka utak o isipan, ay mag-respond sa talaga sa natakot. Kung meron bagay na nakita sa kalye na naglalakad na parang napakaganda, o kaya ay, perdon, balingkinitan ba yun? O morena o kaya, ano? Our mind responds in lust. Pag meron naman tayo nakita na meron tayo natamo na magandang bagay o kaya meron tayong na-achieve na malaking bagay, our mind responds in pride. Pag meron naman tayong gustong abutin sa bituin, meron tayong gustong maabot na isang bagay na hindi pa natin naabot, no? Our mind responds by our selfish ambition. Pag nakita mo naman yung kagalit mo, o meron nangyaring kagalit-galit, our mind responds in anger. So makatawid, ang ating dating kaisipan ay nagre-response according sa pattern ng mundo. Diretsahin na natin, according sa pattern ng kaaway. According sa pattern ng yaman. Kung paano mag-isip yung mundo, kung ano yung kaisipan ng mundo, yung ating dating pamumuhay, ganun mag-isip. Yung ating utak nagre-response according sa nais ng mundo. According sa pag-iisip ng mundo. Kaya nga naman, the way we perceive things dun sa dati natin muna buhay, kung ano yung the way we perceive the situation, ating mga kinalalagyan, ating mga problema, nagre-react tayo according sa kung paano mag-react ang mundo. Kaya kailangan ng renewal kasi mga kapatid, pag nagre-respond pa rin tayo dun sa dati na tayo sa ating dating pumumuhay o ayon sa mundo, walang magiging pag-asa. Walang pag-asang matatamo. Walang kapayapaang matatamo. Our life will be hopeless. And it will always lead us to destruction. Akala lang natin minsan na ating makamundo kaisipan na magdadala sa atin sa pag-asenso o kaya sa pagtatagumpay. Pero madalas pa ito maging kalituhan sa atin. Madalas pa tayo makaranas ng confusion dahil sa ating makamundo kaisipan. Kaya kailangan ng pagbabago, renewal of our mind. Hindi improvement of our mind. Renewal of our mind. Para maiwasan tayo sa sinabi ko kanina na yung mundo ay patungo talaga sa destruction. If our mind isn't renewed,
Ikilos lang tayo ng ikilos patungo sa kapakamakan. Ikilos palagi sa patungo sa pagkatalo. You may attain victory using your old mind or using your worldly mind, pero sa kadulungan pa rin nun ay kapakamakan. Sabi sa Proverbs, akala ng tao mabuti yung kanyang ginagawa, iniisip, pero yung kanyang pinaplano ay patutuloy pala sa kapakamakan. Kaya kailangan na natin renewed mind. Ngayon, pag na-renew yung ating mind, inugol pa ito sa mamamagitan ng banal na Espiritu. It is also formed by the Word of God. It is also formed by the power of God, by the Spirit. It is also formed by the guidance of the Holy Spirit. Kaya ngayon, yung response natin, hindi sasang-ayon doon sa mundo. Hindi katulad ng pag-response sa mundo. Kung dati ikaw, kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, ulitin yung problema, ikaw ay nag-aalala na agad, tuloy-tuloy na iyon, hanggang sa ikaw ay mag-depress at marami ng iba't ibang mga emosyon ang lalabas sa iyo dahil sa iyong dating kaisipan, kaya na ikaw ay narinig na ng kaisipan. Kung tumingin ka sa isang problema, punong-puno ka ng pag-asa. Bakit? Alam ko, meron akong Diyos na magtatanggol sa akin. Alam ko na meron akong Diyos na tutulong sa akin. Pagkaharap mo yung kaakaway mo, yung umaaway sa iyo. Pagkaharap mo yung mga tumutulig sa iyo. Kung dati yung kaisipan ng gumagana sa iyo, kaisipan ng mundo, kung gumarap sa iyo mga iyo, magagalit ka na agad. Kung ano ng kaisipan ng mga naisip ko, para mabigantihan sila. Pero ngayon, ikaw ay narinig na kung umarap sila lahat sa iyo. Ang magiging response ng iyong utak, ng iyong pag-iisip ay mercy, love, pagpapatawad. Naliwas dun sa kaisipan na mundo. Kung ikaw ngayon meron dapat na pagdesisyonan. Nung ikaw ay hindi mananampalataya, hindi mo alam kung anong gagawin, gumagawa ka ng paraan, pero hindi pa rin, wala pa rin maayos na solusyon. Pero ngayon, quite new mind na dahil sa Panginoon. Ang Panginoon na mismo yung nagbibigay direksyon kung saan tayo pupunta, kung ano yung dapat natin maging desisyon. At ang lahat ng mga nagiging desisyon natin, palaging sa ito mabuti, palaging nagtatagumpay. Kaya kailangan mga kapatid ng pagbabago ng ating buhay, pagbabago ng ating kaisipan. Because with this renewed mind, we will respond in faith, in humility, in love, in wisdom, and in holiness. Hindi na ngayon sasakayan ng iyong buhay kung sa mundo na patungo sa kapangmakan. By the renewing of our mind, ikilos na tayo ngayon patungo sa buhay na wala nang bands. Patungo pa namin sa pagtatagumpay. Tignan po ba? So we need to have our mind be renewed. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 2 to 3, sabi dito, in which you once walked according to the course of this world, fulfilling the desires of the flesh and the mind. Dati ganun yung ating kaisipan. According sa course of this world. Marami tayong pinupost dati na quotes, worldly quotes. Ako naman minsan kasi meron pa rin mga Kristiyano na naniniwala sa mga quotes na ito. At nakikita ko yun sa Facebook kasi marami ng mostly mga friends ko ay Christian. At nakakatawa minsan isipin o makikita yung mga Christian na kumukuha pa rin ng quotes o natutuwa dun sa mga kaisipan ng mundo. Hindi nila nalalaman na hindi na yun mabuti para sa kanila. Dati, kung kumilos tayo ayon dito sa kaisipan ng mundo, ayon sa nais ng mundo. Pero ngayon na tayo ay mga na our mind must be renewed. Dito dati ang ating kaisipan ay nakatutok sa mundo ito, ngayon ang ating kaisipan naman ay nakatutok na sa Panginoon. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 2. Sabi ito, set your mind on things above, not on things on the earth. Kung noon tayo nakatutok sa pagnanasa natin dito sa mundo, ngayon naman hindi na tayo nakatutok sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Yung ating pagnanasa hindi na sa mundo, kundi sa pagsunod na sa Panginoon.
nakakapagin po sa malaman kung talaga narinig yung ating mind. Ano yung iyong priority? What is your priority? Ano yung unang pumapasok sa ating kaisipan kapag humarap sa ating isang sitwasyon? Ano yung response pag humaharap tayo sa isang bagay? What is the first response of our life? Pag tayo pa ay naliw ang ating kaisipan, kung dati lagi tayong balisa, lagi tayong nade-depress, lagi tayong nalulungkot. Kaya ang mga kapatid, depression, hindi yan para sa mga anak ng Diyos. Kinalamutan na matindi na matagal, hindi yan para sa Panginoon. Alam mo ba sa sobrang tindi ng epidemya ng depression sa panahon ngayon, kahit ang mga Kristiyano, iniisip na nila na ito ay normal sa isang anak ng Diyos. Depression, suicide, iniisip na ng mga Kristiyano ngayon. Nakakalabot nga, nanonood ako ng mga apologetics, mga apologists, Christian apologists. Sinasabi na nila sa panahon ngayon na ang depression, mga Kristiyano na suicide dahil sa depression ay ligtas pa rin, normal pa din. Normal na dahil yun daw ay sickness na. Nakakalungkot dahil umabot na ang mundo sa ganoong klase kaisipan. Umabot na ang Kristiyano sa ganoong klase kaisipan. Pero iba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ko sa Isaiah chapter 26 verse 8. Isaiah 26 verse 8. Sabi dito, "You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you." Pag tayo ay na-renew na yung kaisipan, mananatili yung ating kaisipan, patungo lagi sa Panginoon. And if our mind is stayed always on God, trusting on God, sabi doon, He will keep you in perfect peace. Lagi tayo nasa kapayapaan. Lagi mapapayapaan ng Panginoon yung ating kaisipan. So ano yung kuwang ng depression sa lahat ng mga anak ng Diyos? Hindi pa nga tayo pumunta sa kaisipan. Fruit of the Spirit pa lang. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Lasa natin depression noon. Kung punong-puno naman ng kagalakan ng iyo, kung may bilang isang Kristiyano. So if we have a renewed mind, hindi tayo kikilos katulad ng mundo. Hindi tayo sasang-ayon sa mundo. Hindi tayo magre-response katulad sa response ng mundo. Hindi tayo gigiling katulad ng paggiling ng mundo. Hindi tayo magsasalita katulad ng panganalita ng mundo. Hindi tayo magre-react katulad sa pag-react ng isang mga mundo. Hindi tayo kikilos ayon sa pagkilos natin. If we have a renewed mind, kikilos tayo ayon sa nais na Panginoon. Ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kapangyarihan ng Panginoon, ayon sa gabay ng Banal na Espiritu. We need our minds to be renewed. Alam niyo po mga kapatid, bakit ang hirap sumunod sa Panginoon? Kasi tumututok pa tayo sa kaisipan ng mundo. Kung ang ating kaisipan ay na-renewed na, madaling makasunod sa nais ng Panginoon. Madaling makasunod sa salita ng Panginoon. So we need our minds to be renewed. We need our minds to be to have a total renewal sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Yung old mind, ang dating buhay natin, dating kaisipan, para yung compass na napakadaming mga sa paligid. Kaya yung pin ng compass ay ikot na at di alam kung saan pumunta. A renewed mind, para yung compass na nakatutok palagi sa tamang direksyon. Merong gabay, merong daloy. Alam mo kung saan ka pupunta, alam mo kung ano yung tarun, alam mo kung ano yung sasabihin, alam mo kung paano makulila kasi nakatutok siya palagi sa tamang direksyon. Hindi siya paikot-ikot, hindi na alam kung ano yung gagawin. Maraming dumilikta, maraming nagdilikta, maraming pressure dito sa kaliwang kanan, maraming suggestion ng mundo at hindi mo na alam kung sa request. Alam mo yung meme? Oo, nakita niyo sa Facebook.
yung Biblia, yung magandang babae na yan, yung isang pupunta, yung nilala sa isang babae. Ganun yung kaisipan ng mga ng kaisipan, hindi na alam kung saan pupunta. Hindi ganun yung kaisipan natin, hindi pa na palataya. Kaya yung renewed mind, kung tayo ay na-renew na yung ating kaisipan, magkakaroon ng knowledge na yun sa ating yung ating pagkilos. Alam natin na yun kung saan tayo. Ang masaya niyan, natin na po magtapos. Sabi ng balik tayo sa Romans chapter 12, verse 2. Sabi doon, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sabi na sa bandang dulo, that you may prove what is that good and acceptable, perfect will of God. Dahil ang ating kaisipan ngayon ay na-renewed na. Malalaman na natin yung good, acceptable, and perfect will of God. Lagi natin yung tanong, lagi natin yung ninanasa. Alam niyo po ba, at the back of our mind, subconsciously, na lagi tayo nagdanasa ng direksyon. Hindi, yung meron tayong maling katala na, ako, talamak din ako sa akin, sabi na bahala na si Batman eh. Bahala ko, bahala na, kung ano mangyari na. Pero at the back of our mind, we long for direction. Nagnanasa tayo ng direksyon. Gusto natin ng kasagutan, gusto natin ng clarity sa lahat ng mga nasa harap natin. At ito ang solusyon para matama natin ang lahat na iyon. Kaya balisang-balisa yung tao natin, hindi nila alam kung ano yung gagawin eh. Wala pang pag-asa. Nagugulo yung kanilang kaisipan kasi hindi na nila alam kung ano yan. Kaya nagiging response, dami sinasabi ganito, dami sinasabi ganyan, dami sinasabi ganito, dapat itong gawin mo. Ito nga lang kung nagtanang kami. Nag-uumpisa na, pag mayroong problema yung baby, nag-uumpisa na maglabasa niya. Sabi, kami noon, pinapainom namin yung tuloy. Kami noon, pinapainom namin ng kalamansi. Kami noon, pinapatama namin yung 3 beses. Kami noon, pinapainom namin dito, pinapainom namin yan. Hindi mo na alam, hindi mo na gagawin. So dami ng suggestion. Ganun yung ginagawa ng mundo sa atin eh. Pag tayo ay hindi renew ng ating kaisipan, malinis ka pa sa napakadaming suggestion ng mundo. Napakadaming pinepressure ka ng mundo, pinupunin na ng Panginoon ng mundo sa bawat at sulok. At darating ka sa punto na kawalan talaga ng pag-asa kasi wala kang makita ng malino na direksyon. Kaya nga ito yung magandang bagay pag tayo ay narinig ng kaisipan. Bakit? Malalaman natin yung good, acceptable, and perfect will of God. Malalaman mo ngayon kung ano yung mabuti. Pag sinabing good, morally excellent, full of benefit. Alam mo, mabuti yung bagay na ito. Pag tayo narinig, malalaman mo na kung ano yung talagang mabuti. Kahit sabihin ng mundo na ito, 10 times more good, much good. Ito, mas mabuti ito. Mas maganda ito. Pero dahil na-renewed ka na, malalaman mo ngayon yung tunay na mabuti. Morally excellent. Ang mundo ito, puro subjective na lang eh. Morally subjective eh. Bahala na kung ano yung tama. Sabi lang, tama sila. Kung tama sila, sabi lang, tama rin sila. Tama rin sila. Ay nagka-crash yung lahat ng tama sa mundo. Nagkakatamaan pa nun. Kaya if you have been renewed, malalaman mo ngayon yung pinakatama, pinakamabuti, yung tunay na mabuti, morally excellent, and full of benefit. Sabi pa dito, you may prove what is good and acceptable. Malalaman mo ngayon kung ano yung pleasing sa Panginoon, yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Alam mo ba, if we please God, it will be fulfilling for us. Pag tayo meron kasintahan natin asawa, napapulfil pag natagulan mo yung gusto ka na yung asawa ko. Tapos na yung asawa. Kaya na ako, lalo pag sinabi ng asawa ko, masabi, bili naman tayo ng ganito, bili mo ako ng ganito. Sige na, bumili ka ng bumili. Swipe lang, mag-swipe. Bili na kasi it is fulfilling for me na matagunan ko yung kanyang mga requests. It fulfilled me as her husband. Kaya nakaka-fulfill rin mga kapatid. If we, as children of God, we fulfill what is acceptable. Pag nagagawa natin yung kalagod sa Panginoon, it fulfills us. Parang parang job well done. Very good. Pag nagagawa natin yung kalagod sa Panginoon. Ito masaya. That we may do what is good and acceptable and perfect. Pag sinabi natin perfect, kompleto, lacking natin. Pag sinabi perfecto, wala yung kapintasan. Kaya pag tayo ay na-renew, malalaman natin kung ano yung mabuti,
tanggap at yung perfect will ng Panginoon. Our minds, our old minds, yung naka-form sa mundo, naka-ulma sa mundo. Marami itong sinasabing perfecto, pero laging merong pagkutasan. But everything that is about the will of God, lahat ng kaisipan na sang-ayon sa Panginoon, pagkilos na sang-ayon sa Panginoon, lahat ng yun ay perfecto, wala ka talaga may bibig nais. Alam mo talaga, ito talaga yung nais na Panginoon. Ito yung talaga yung nakakabuti sa akin. Ito talaga yung katanggap-tanggap. Ito talaga yung pinaka-perfect para sa akin. Gawin ko na lang din example yung asawa ko. Wala na kayo pa pang magandang palinaw na example. Kung titignan, no? Ako, tapos pa sa asawa ko, so, hindi kami sapawan. Walang sapawan sa amin dalawa. Talagang nag-build yung lahat. Yung kulang ko, nasagot niya. Yung kulang niya, nasagot ko. Kaya sa wedding gown namin, pinakapunto namin, more talaga, more than enough, or more than we asked for. Higit doon sa aming mga pinanalangin. Talagang na-perfect. Kaya we are working together always. Talagang tulong-tulong. Walang sapawan, walang anuman. Talagang magaling siya sa ganito, hindi ako magaling sa ganyan, tinutulungan niya, kung magaling ako sa ganyan, hindi siya magaling doon, tinutulungan ko siya. Perfect. Na-perfect. Walang anumang pintasan. Yun yung mga matatang lahat ng mga review ang kaisipan. Malalaman ko kayo kung ano yung mabuti, what is good. Malalaman mo ngayon kung ano yung katanggap-tanggap sa Panginoon, what is acceptable. Malalaman mo ngayon kung ano yung perfectong kalooban ng Panginoon. At sabi mga doon sa bandang dulo ng verse 2, that you may prove what is the good, acceptable, and perfect will of God. Sabi doon, that you may prove, mapapatunayan natin ngayon sa pagitan ng renewed mind kung ano yung good, acceptable, and perfect will of God. How can we prove it? We prove it by living it out daily. Mamukhay sa pamamagitan ng gabayan ng pangalan ng Banal na Espiritu, mamukhay sa renewed mind na ito. Sa pamumuhay, sa paggabay ng Banal na Espiritu, pag-reflect ng renewed mind sa ating pamumuhay, malalaman na magpapatunayan kaya natin ito. So we need to live in this renewed mind. Palit tayo sa Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. We need our minds to be renewed. Kailangan magkaroon tayo ng pagbabago sa kaisipan. At pag nagbago yung ating kaisipan, nasasang-ayon sa Panginoon. Sa nais ng Panginoon, madali tayong makasunod sa Kanya. Madali natin malalaman yung ating kalooban ng Panginoon para sa ating. Madali tayong makasunod sa salita ng Diyos. Madali natin makikita yung direksyon, hindi tayo marunito. At ang naging resulta nito ay pagkakayapaan, peace. Peace of mind ay alam mo na merong gumagabay sa atin. Alam mo yung direction, alam mo yung inyong tapang. Kaya mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon para sa DFC Dubai, that our minds be renewed. Renewed according to God's Word, according to God's power, according to the guidance of the Holy Spirit. Pag narinig yung ating kaisipan, madali natin malalagay ang Panginoon as our priority. Kung narinig yung ating kaisipan, madali tayo makapaglingkod sa Panginoon. Madali tayo makapag-desisyon na sasang-ayon sa Panginoon. Madali tayo makakilos na magiging katanggap sa Panginoon. At kapag na-renewed yung ating kaisipan, madali tayo makakilos sa kahilian ng Diyos. Patungo palagi sa pagbabago. Mga kapatid, yun ang naman ang mensahe ng Panginoon. Let our minds be renewed. Not conformed to the patterns of this world, but renewed by the Word, by the power and the guidance of the Holy Spirit. Kung dati tayo ay walang kapag-asa, ngayon, tumitingin tayo sa mundo, tumitingin tayo sa mga sitwasyon na pinaharap natin na puno-puno ng pag-asa. Dahil alam ng ating kaisipan, meron tayong Diyos.
talagang magtatanggol sa atin, talagang tutulong sa atin. Let your minds be renewed. Kung kayo ay dito, kung kayo ay hindi na alam, Panginoon, dito na ba ako mamamatay sa iyo, kailan ba ako dito? Panginoon, dito na ako, kakanda. Hindi matandang talaga naman talaga ako. Kaya naman talaga ako. Talagang dapat kong gawin. Next month pa, mag-aasawa na ako. Next month pa, magpapalit na ako ng trabaho. Next month pa, isasweldo pa ako. Ano bang dapat kong gawin? Panginoon. Kung dati, gano'n ka aking kaisipan ngayon, Panginoon, dahil kayo ay nasa akin. At kayo ang gumagawa sa akin. Alam mo, gano'n ang pag-asa sa akin. Let your minds be renewed. When your minds are renewed, you will have peace, you will have wisdom, you will have direction, you will have clarity sa lahat ng kinaharap. Pag kayo ay nagkaroon ng renewed mind, kita niyo yung pinaka-root ng lahat ng mga nararanasan niyo. Bakit ba nangyayari yun? Bakit ba nangyayari dito? Kasi na-renewed yung ating kaisipan, meron gumagawa sa atin. Amen? Salamat sa Panginoon mga kapatid. Let our minds be renewed. We need our minds to be transformed according to God's word, God's power, and God's guidance. Kalikuran na natin. Kasi natin natin kaisipan. Huwag na tayong nagulat sa kaisipan ng mundo. Huwag na tayong nagulat sa prayer. Huwag natin takbuhan na. Let your minds be renewed. And when your mind is renewed, madali ka makakulusap. Kalooban ng Panginoon, madali ka makasunod sa kalooban ng Panginoon. At madali mo makikita ang direksyon ng Panginoon sa iyong buhay. Tayo manalangin. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong mensahe. Sa isang banda, parang ang simple. Parang alam na namin yan, Panginoon. Pinanaisip ng iba. Pero makita namin, Panginoon, sa pamilya namin sa amin, ito yung gagawin, magbabago ng kaisipan, magbabago ng buhay kami. That we may see this world not according to what the world wants us to see, but according to what you want us to see. Na makita namin, Panginoon, ang mundo ito hindi ayon sa kung paano ito nakikita ng mundo. Hindi ko paano ito, Panginoon, nakikita. Na mag-response kami, Panginoon, hindi ayon sa response ng mundo. Kung paano mag-react ang mundo, pag sa gawin nakikita namin ang mundo ito, makita namin, Panginoon, yung ayos ninyo, Panginoon, sa aming buhay. Kahit yun para sa amin. Hindi kami magpuno ng takot, kundi magpuno kami ng pag-asa. Naalala ko, Panginoon, yung isang linya sa kanta, my perceptions will be in reflection of what I see of what Jesus tells me. Panginoon, marami naman kami iba't ibang mga sitwasyon, marami mga problema. Marami kami makakaharap ng iba't ibang mga pagsubok. Pero kahit nakikita namin ang mga bagay na ito, tumulong kami puno ang aming kaisipan ang inyong mga salita. Puno ang aming kaisipan ang inyong mga encouragements for Diyos. Puno ang aming kaisipan ang direksyon na nanggagaling guidance na nanggagaling at sa ganoon, kahit sa harapan ng ibang mga tao, napaka-imposible na kami, Panginoon, ay tulong-tulong pa rin ng pag-asa. Dilalang namin na kayo, Panginoon, makagawa pa rin ang paraan kahit sa harap na imposibleng sitwasyon. Let our minds be renewed, O God. Sa pag-renew ng aming kaisipan, magbago ang aming pagkilos, magbago ang aming pananalita, Panginoon, magbago ang aming mga pagtakbang, Panginoon, pag-desisyon, aming pag-iisip, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa inyong mensahe. Lord, we pray for DMC Dubai sa lahat ng naroon sa Lord, magagawa, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na narito sa youth sa anniversary, Panginoon. Each and one of us, may our minds be equally renewed, O God. Alisin niyo lahat ng marka ng mundo. At hulmayin nito, Panginoon, ayon sa inyong nais.
pagkulma ng inyong salita at inyong kapangyarihan. Gabay ng banal na Espiritu. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa ganoon, Panginoon, hindi kami mag-alala, hindi kami lulumihanan, hindi kami ma-depress, Panginoon, hindi kami malungkot. Kami yung direksyon na ang laging patulo sa patuloy. Kaya Panginoon, alam mo, darating pa rin sa mundo na pipilitin ng kaaway na kami madaya. Sisiksikan ang ating kaisipan ng napakadaming masamang mga kaisipan ng Diyos, kalungkutan, mga kasinungalingan. But Lord, may our minds be saturated by your word, by your guidance, O God, by your power. At sa ganoon, wala ka namang gawa ng kaaway, pandaraya ng kaaway, ang nakakaisa Panginoon sa amin. Kundi lagi kami pagtagumpay ng mga bagay ng Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. We pray that by this renewal of our mind, makatakbang kami ayon sa inyong kalooban. We pray, Panginoon, na lagi kami makasunod sa inyo, Panginoon. Laging makita, Panginoon, sa laging tayo matagpuan sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Lord, para sa dito si Dubai, we pray. Blessings upon blessings, O God. Give pa, Panginoon, higher level of faith. Deeper level of the knowledge of your word, O God. Dahil sila'y na-renew, Panginoon, kay Suman. Bumilo sila, nasasang-ayon sa inyong kalooban, Panginoon. And let this renewed mind always make you the number one priority. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Ngayon pala, Panginoon, nagpapasalamat namin sa kapag-amang bagay na gagawin ninyo sa taon na dadaan namin sa taon na magdadaan namin. As we walk with this renewed mind, may we walk in victory, in clarity, in peace, and in power. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa lahat na matatanggap namin, matatatawa namin ang katagumpay sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng magpalit sa salamat. May you be all the glory, thanks for God and praise. We worship you, God, we love you. Thank you for the renewal of our lives. In Jesus' name, amen. Tuloy-tuloy na po natin mga kapatid. Tayo po ay dadako sa Santa Cena. Katulad ng ating pong pinag-aralan sa hapon ito. Napakaganda na ang ating isipan ay nakatuon sa Panginoon. Ano po? At hindi po